Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my vlog. It's your girl, Nali! Oh my gosh guys, namiss ko po kayo. Oh my gosh guys, kamusta naman po kayo, no? Sorry guys, ngayon lang po ako nakapag-vlog dahil po lately po, sobra po tayo naging busy, no? Sa mga, ang inay po nila. Sorry po sa voice po nila. So, sorry guys, dahil ngayon lang po tayo nakapag-vlog. So, pasensya na po kayo dahil naging busy po tayo lately sa ating work. Pero po ngayon, sobrang hindi na po tayo busy dahil unemployed na po tayo. Yes po. Charot. Pero seryoso dahil sobrang na-miss ko po mag-vlog dahil sobrang na-miss ko po kayo. Pasensya na po talaga. Anyways, ang content natin for today's video ay walang iba kundi Ask Me Anything Challenge! So, naready po tayo dito ng mga questions po. At po, naready po tayo ng mga questions po dito. Based po ito sa lahat po ng mga sinurvey ko po sa Facebook po and also po sa mga friends ko po. So, na-survey po ako sa Facebook po and sa mga friends ko po. So, ito po yung mga questions. So, sinulat ko po dito. Tapos, ito po, pipili po ako and then, sasunod ko po ito. Bale po, parang ano lang po ito, parang starting lang po natin to sa vlog po natin. Since, kakastart ko pa lang po naman mag-vlog, parang mas makalala niyo ako guys, para mas malaman yung background ko, ganyan, diba? Para mas lalo kayo ma-involve sa life ko, diba? Para makalala niyo ako ng lubusan. So, tara guys, start na po tayo! So, bubunot na po ako dito. Shake lang natin. Wala. So, yan. Lumalabas na siya. Parang, gusto niya, ito na yung mauna guys. So, basahin natin. Ayan. Ito. Sabi dito, if you could go back in time and give advice to your younger self, what would it be? So, if I could remember, this is from Paula. So, hi Paula, if you're watching, hi there, shout out sa'yo. Thank you for this question. So, sabi dito, if you could go back in time and give advice to your younger self, what would it be? Siguro yung mas mapapayo ko lang sa sarili ko kung babalik ako sa dating sa batang ako is do not rush things. Kasi, yun na, masyado ako nagmadali. Especially nung time na dadalaga ako, masyado ako nagmadali sa mga bagay-bagay, sa mga hindi ko napag-isipan, napagplanuhan, na gawin. Kaya nagkamali ako. Sabi nga nila, ang sinasabi palagi sa akin ng pastor ko sa church, ang nagmamadali, palagi nagkakamali. Kaya may mga bagay na nag-fail sa life ko, it's because nagmadali ako. Kaya ayun lang may makapayo ko sa younger self ko. Ayun na, kung papayuan ko yung younger self ko, kung mabalik ako, yun na, do not rush things. So, yun lang. Next question! Kaya ito. Ano yung bagay na sobrang excited ka pag ginagawa mo? Ano yung bagay na sobrang excited ka pag ginagawa mo? Okay. I think this is from... Wait lang. Sino ba nag-question ito? Si Tala. Okay, si Tala. Hi Tala. Shoutout sa'yo, Tala. Ano yung bagay na excited ako pag ginagawa ko? Siguro yung kapag every Christmas, diba? Sa pag Christmas, season of giving yan. Diba? Season ng pagbibidayan, pagmamahalan, na-express ng love mo for someone. You love din yan. So, ako, ang pinaka-na-excite ko, pag darating na yung Christmas, pagbibili na ako ng mga pangregalo ko sa family ko. Sobrang na-excite ako pag ginagawa ko yan. Kasi, syempre, isipin mo kung ano ba yung gusto nila, na matanggap, gusto mo matanggap nila, nadaling sa'yo, diba? Talagang pinag-iipunan ko yan, talagang ginagawa ko yung best ko para lahat sila mararaluhan ko. As in, lahat ng family members ko, nilaraluhan ko. As in. So, sobrang na-excite ako pag ginagawa ko yun, guys. So, yun lang. Yung kapag season of giving na, pag Christmas na, yun na-excite ako kapag nagbibili ako sa family ko. Yan. So, shade natin. Hindi siya na siya shade. Okay. Muna tayo. Isa lang. Ito. Who is your greatest love? Oh my God. I think this is from Nicole. Pasaway na talaga mga tanungan mo. Sabi na about sa mga ex eh. Hindi, ang greatest love ko po, for me kasi ang greatest love is yung minahal mo ng sobra na ex mo. Minahal mo ng sobra na hindi mo na
pwedeng sabihin na, alam mo yun, na hindi mo na pwedeng matanggap sa life mo. I mean, yung greatest love for me is yung minahal mo ng sobra na tumatak sa puso at isip mo, hindi mo makakalimutan. Pero meron din ako kinukonsider sa life ko na unforgettable unforgettable love ones. Love one lang pala, sorry, love ones. Mali. Unforgettable loved one. Ay naman, yung hindi mo makakalimutan. So, ako yung greatest love ko, siguro, initials na lang po, no? Hindi ko po siya pwede i-mention dahil baka mapanood niya po ito. Charot. As if naman nakapollow siya sa akin, no? Hindi, pero ang greatest love ko, so initial na lang, siguro, starts with letter M. So, sa mga friends ko dyan, na sobrang kilala ko, for sure kilala niyo itong tinutukoy ko. Especially si Donna, kasi si Donna, lagi yung siya nakakwentuhan about dito sa ex-kong to. So, siya yung greatest love ko, kasi siya yung, for me, siya yung minahal ko ng sobra na hindi, na up until now, parang nahihirapan ako move forward because of him. Kasi nga, sobrang tumatak siya sa akin. Sobrang laki ng impact na iniwan niya sa akin sa life ko. So, yun. Starts with letter M. Yung greatest love ko. So, tara, move forward tayo. Mag-move forward tayo sa next question, no? Dahil baka ma-stack up tayo sa greatest love na yan. So, tara. Ito na to. What's your dream job? From KitKat. Dream job. Dream job ko kasi talaga ever since nung bata pa lang ako. Pag nakakita ko ng artista, parang sabi ko sa sarili ko, parang siguro ang sarap sa feeling kapag artista ka, magdadrama ka lang sa TV, magkakaisa ka ng lines mo, tapos sisikat ka, marami ka magiging fans. Yun talaga ang dream job ko. Pero, nung nag-aral na ako, nag-start na ako mag-aral, guys, parang masalong naisip ko na, ay, nakaka-inspired pala ng teacher. Kasi, yung mga teachers ko, na-inspired ako sa kanila. Especially naman natuturo sila. So, nakikita ko yung passion nila sa pagtuturo na grabe yung hard work nila sa ginagawa nila. So, sabi ko, ito yung dream job ko. Gusto ko maging teacher. So, for me, teacher yung dream job ko. So, yun lang. Share lang po. So, tara. Ito, dahil since ito na yung nakaano na siya. Parang gusto niya naman pabulot sa akin. Parod na siya. Ito. Ito from Princess naman. Shoutout sa'yo, Princess. Hi! Paano mo po napadaanan lahat ng pagsubok kahit may mali. Paano mo po nalampasan lahat ng pagsubok kahit may pinagdadaanan ka po sa loob ng ospital? So, parang ang sinasabi niya rito, paano ko nalampasan lahat ng struggles ko kahit na may pinagdadaanan ako sa loob ng ospital. So, siguro yung pinaka-ring motivation ko lang nun yung family ko, si mama. Kasi lagi kong iniisip na matatapos din to, makakalabas din ako ng ospital, everything will be okay. And especially, hindi nawala sa heart ko si Lord. Siyempre, unang-una yan, no. Lagi ako nagpe-pray every night na sana matapos na yung problem ko, maging okay na ako, maging stable na lahat ng bagay, ganyan. So, I think yun lang naman. Prayer lang talaga, prayer works, as in. And syempre, andyan yung family mo to support you sa lahat ng struggles mo. So, I think yun lang naman. Family and prayer. Yan. So, tara, bunot tayo. Malapit na guys. 20 na lang to. Kalmaan nyo. Wait lang. Ito na lang. Ato, kay Princess din to. Actually, puro Princess yung nabubunot ko. Pangalawa na to. Masaya ka po ba na lahat ng pinagdaanan mo sa buhay ay napalitan na ni Dad ng masasayang ngiti? Yan. Yes, sobrang saya ko. Actually, sobrang grateful ako sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa life ko. Dahil na ngayon, okay na ako. I mean, alam niyo yun, parang nasa phase na ako ng life ko na sobrang grabe yung peace of mind ko na naranasan ko from the Lord, from my family, and also yung yung freedom ko hindi na nililimit ng ibang tao kasi nga dahil na sa nangyari sa akin before, 'di ba?
Pero, hindi ko siya pwede i-share pa kasi. Pero, yun na, sobrang happy ako, sobrang grateful ako sa life ko. Ngayon, yun lang. Alam po ko, umiyak ako, huwag niyo ako paiyakin. Charot. Hindi. Pero, ayan, muna tayo. Ato, from Ashley. What is your favorite food? Grabe, napaka-common naman nito, be. Hindi, pero thank you pa rin sa question. Anyways, my favorite food is sinigang na baboy. Yan yung top 1 ko. Yung pinaka number 1 ko na favorite ko. Especially kapag luto ng nanay ito. Sobrang sarap. Nanunot yung baboy, maasim. Sasasaw mo sa patis at sili. Grabe, sobrang sarap guys. Pangalawa siguro sisid. Pangatlo baga. And may pang-apat pa ba? I think wala na. Yun lang. Top 3 ko. Top 3. Lahat naman po kinakain ko. Hindi naman po ako masela. Hindi po ako maarte. Pero may top 3 ako guys na pinaka-favorite ko. Una, sinigang na baboy, sisig, tas baga. Yan, tatlo po. Favorite ko. So, tara, konti na lang to guys. Malapit na. Diba? Mas ano nyo ako nakilala, diba? Eto. Eto, kinikol din to. Pasaway talaga tong batang to. Love you, nak. Shoutout sa'yo. Ilan na ex mo? So, ako, actually, hindi ko binibilang yung ex ko. Hindi ko talaga binibilang yung mga naging ex ko po, no? Pero kasi, syempre, kahit pa paano, iniisip ko din yung ex ko na nag-matter sa akin, sa life ko. Kung sineryoso ko ba yun, kung nasa stage ba ako ng that time na seryoso ako, o baka, I was just having a fun, diba, that time. Pero kasi, wait lang, kailangan ko mabilangin. Siguro, pass muna ako sa question na yun. Basta, may naling ex naman ako guys, madami ako naling ex, kaya hindi ko masalit yung tanong kasi madami talaga siya. Pero kasi yung iba, hindi ko sineryoso po, kaya, hindi ko siya mabilang. Hindi, sila bibilangin ko para sa inyo. I think 5, yeah. 5, yes. Kasi po, yung iba kong piniflirt sa social media, knowing me kasi, pala flirts po ako ever since pa lang na, yung nag-decide pa lang talaga na mag-seryoso ako sa love life ko, piniflirt ko talaga. Pero yung mga piniflirt ko naman guys, mga nakaka-MU ko lang po yun, no. Kung dito po sila kina-consider na L, sa pag-MU lang. Kasi wala naman kaming label. Diba? Paano ko ito consider na L? So, I think 5 lang. 5 lang po. Wait lang. So, ito na. Ito. Kung babalik ka sa nakaraan mo, anong gagawin mo? Ito, sobrang gusto ko tong question na to. Pero nakalimutan ko kung sino nagtanong ng question na yan. So, thank you dahil tinanong mo yan, no? Ako kasi to be honest, nung babalik ako sa nakaraan ko, kung may time travel lang, siguro talagang babalik ako dun sa time na sobrang pinagsisihan ko yung mga ginawa ko before. Aayusin ko siya. Kasi I think hindi ko deserve na hayaan lang mangyari yung bagay na yun. Kailangan kong may ayusin, may gawin for that. Alam niyo yun, yung feeling na, alam mo, may gusto kong ayusin, itama, pero hindi mo na magagawa kasi nasa past na siya, nakaraan na siya. Pero yun na, kung may babalikan naman ako, siguro, ayun na. Sorry guys, nakat. Anyways, yun na, kung may babalikan man ako sa nakaraan ko, siguro yun na, yung mga pagkakamaling nagawa ko before, itatama ko lang siya kasi I think deserve niya maayos, deserve niya itama para at least no regrets tayo, diba? Pero yun na, it happened na, nangyari na. So, wala na tayo ibang dapat gawin, kundi tanggapin na lang po yung nangyaring yun. Yun. So, shade natin. Konti na lang guys, kalma-kalmahan nila. Ito. Itong pinakamalaki. What's the biggest risk you've ever taken and was it worth it? Masyadong malalim Thank you for this question, Paula. Anyways, the biggest risk that I've ever taken is siguro yung bumalik ako sa church. Kasi for me,
lifetime decision kasi, dapat bumalik ka sa isang church. Kumbaga parang foundation mo yun eh. Kumbaga parang, pag bumalik ka sa isang church na family, may iniwan na spiritual family, tapos babalikan mo, parang, ang laking list niya. Syempre, iisipin mo, ano bang iisipin sa'yo ng ibang tao, sa narawa mo sa kanila in the past, diba? So, ako yun, for me, yun yung pinaka-big list na ginawa ko, yung bumalik ako sa church ko. And that time kasi may background story dyan. May background story dyan. Kasi that time, hindi ko na alam kung anong purpose ng life ko that time. Kaya, bumalik ako sa church ko. So, sabi ko, gusto ko malaman kung ano ba yung purpose ng life ko. Gusto ko bumalik ulit sa pagsisimba. Kasi baka pa nangyari yun. Baka malaman ko, baka magkaroon ng direksyon yung life ko. So, yung ginawa ko yun, to be honest, sobrang, parang binigyan ako ng light ni Lord, na binigyan niya ako ng purpose, ng dahilan kung bakit nga ba, exist pa rin ako hanggang ngayon, diba? Despite of all the things that I've been through. And sobrang worth it siya. As in, masasabi ko na, ito yung risk na sobrang pinagdaanan ko dati na, binalitan ko na, ginawa ko na, worth it talaga, na pinaglaban ko yung church ko. And up until now, I'm still serving sa church na yun, which is sa MCC, Manila Community Church. Shoutout po sa inyo. Shoutout din. Hindi, pero yun na, siguro yun yung pinakamalaking risk na ginawa ko sa life ko. Yung bumalik ako sa church ko before. Kasi nag-backseat na ako. Siyempre, isipin na lang yung issue yung ginawa mo, ganito rin yan. Marami kang pag-uusapan rin. Siyempre, andyan na yan. Pero, hindi yun yung inisip ko. Inisip ko, ano ba yung magiging result nito kapag bumalik ako? Maganda ba yung life ko? Maayos ba yung buhay ko? Ayun, naayos yung life ko nung bumalik ako. Kaya, sobrang worth it siya. And sobrang pinagpapasalamat ko yun up until now kay Lord. So, tatlo na lang po guys. I love you. Ito na lang. Ito. Anong love language mo? From Tate. Hi Tate, shoutout sa'yo. Hi mahal. Anyways, ang love language ko lang naman, I think, top 1 ko, physical touch talaga. Kasi clingy ako. Aside from sweet akong tao, sobrang clingy talaga ako. And also, receiving gifts and giving gifts. Ayan, alam yan ng mga tao mahal ko sa buhay na gusto ko kapag nilalaluan ko sila. And also, gusto ko rin yung nilalaluan ako. Yung reciprocate ba yung energy ko, yung effort ko. Ayun. Top 1 ko, physical touch, saka receiving gifts, giving gifts. And top 3 ko, quality time. Gusto ko yung nag-spend ako ng time sa mga taong mahal ko sa buhay. Yun lang. And last na guys. Tapit lang. Ito nakakatawa to. Nakalimutan ko sino magtanong nito, pero natawa ko sa tanong niya. Kailan ka magda-diet? Eto na nga eh, sinisimulan ko na eh. Actually, nag-order na ako ng food scale and weight scale, tama ba? Timbangan, ganyan. Tapos, magka-calorie deficit na ako. And then, magta-take na ako ng fat buster. Tapos, exercise tuwing umaga. Tapos, inom ng magdamdam tuwing umaga and gabi. Tapos, bawas kanin. Ayan, ginagawa ko naman na siya. Actually, ngayon pa lang ako talaga nag-decide. As in, buti sumakto yung tanong mo. So, ayan. Last one. Ano kaya to? Ano to nahuli? Special ba to? Hala. Kaya pala to nahuli. Alam ko na kung bakit. Oh my God. Kasi kailangan ko magkwento. Kasi, ang tanong ni Princess, this question is from Princess. Bakit po na-admit ka sa hospital? So, tinanong niya ako. So, this is a very personal question for me. And it's kinda hard for me to answer this question. Pero siguro, para lang may alam kayo, nagsakit po kasi ako. To make the story short, ayun na, nagsakit po kasi ako. And then, na-admit ako sa hospital because of that. Pero ngayon, okay na ako.
Kasi healed na ako. Pinag-pray. Dumaling na po ako. Parang kailangan ko po ma-admit dahil nanarasakit po ako, which is hindi ko ba pwede i-discuss sa inyo kung ano ba yung naging sakit ko, kasi it's very personal for me. So I think it's my rights naman po siguro na tandihan na sagutin po itong question na to, na pero at least kahit paano sinunod ko po. Ayun na, nagkasakit ako, na-admit ako, tapos rumaling ako, and then nakalabas ako. Thank God naman, I'm fine na today. And up until na po, natitake po ako ng Medstro, which is yung maintenance ko po. Natitake ko po sa araw-araw po, no? Para lang po, hindi po ako atakein ulit ng sakit ko. Na-maintain ko naman po siya. So, ayun lang guys. Oh my gosh, tapos na po tayo. Thank you guys for questioning. Thank you guys for asking me, and thank you guys for participating sa vlog na po ito, no? I hope guys that enjoy po kayo and mas nakalala po natin yung isa't isa. And I hope po na panoorin niyo po ito guys, so dahil marami po kayong malalaman tungkol sa akin. And thank you guys for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys. Bye-bye.